Bueno, magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid na walang sawang taga-subaybay sa ating palatuntunan, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. At sa ating talakayon ngayong araw, patungkol sa salitang founder, word na founder na iba ang explanation po o gunawa ng ating mga kapatid na mga SDE patungkol sa sarili nilang libro, aklat na basa natin na ang nagtatag sa Seventh Adventist Church ay walang iba si Ellen G. White. So, before tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng sumampalataya sa iyo at pagkalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong manampalataya. Naway sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang araw o magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa iba't ibang bahagi ng daigdig, ang lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs na walang sawang taga-subaybay sa ating YouTube channel. Kasama yung lingkod once again, Brother Tata Rosal, ang pagsisiwalat ng katotohanan. So sa ngalan po sa aming pinakamahal ng Archbishop dito sa Archdiocese of Ozamis Metropolitan, Archbishop Martin Sarmiento Humad, at sa lahat ng mga kaparian dito sa aming Archdiocese, sa ating mga kapatid, kapwa safety, sa iba't ibang mga parochial chapter, at sa ating mga kasamahan sa Luzon, lalo na ating mga kasamahan sa Board of Governors, head by Brother Ryan Meliano, ang ating National President, at ating at isang National Spiritual Editor sa Catholic Faith Defender, si Reverend Father Frank Villegas, at saka sa Theological Director, Spiritual Director, ang former natin na Spiritual Director na walang iba si Reverend Father Abby Arganyusa. Sa lahat nating mga kasamahan, lahat ng mga lay o laiko ng simbahang Katoliko. So, once again, magandang araw sa lahat. Bueno mga kapatid, ating sagutin yung pahayag ng isang pastor ng SDE, Hondo Bisaya. Ito yung programa niya. Nakabase lang po siya sa Cagayan de Oro, dito sa Mindanao. Ngunit ating sagutin yung mabasa sa kanilang sariling aklat, Seventh Adventist Believe, na nagpapatunay. Atin mo nang basahin bago natin iparinig ang kaniyang pahayag. Kung tingnan natin sa sarili ng aklat, sa page 255, ganito pa ang mabasa. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So mabasa na isa sa mga founders, nagtatag ng Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White. So ating mo nang pakinggan, mayroon silang naggawa sila ng sarili nilang paggunawa sa dictionary
ating i-reconcile, i-correct natin ang, kung tingnan natin, medyo bagsak ng ating mga kapatid sa dictionary. Kung sila po ang magbasa para sa kanila, ang dictionary para sa kanila ang magsunod. The Giver Ito. Prophecy was active in the ministry of Ellen White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Makita mo gihon sa niya pag mislead ka ng word nga one of the founders. Iyan ang gibutan nga siya gyud ang gitawag nato og founder nga wala siya magisgot kung kinsa ng mga kauban. Na unsa may pagsabot sa word nga founder igsuon. Kung kamo mo'y mangutana, ayaw mo pagpangutana sa ubang mga reliyon, kung unsay definition nga gigamit kay ang word manggod nga founders, daghan siya og kahulugan. Okay. Sabi niya, ang word na founders, ang daming meaning pala sa pag-unawa. Pero bago natin ipatuloy natin pakinggan, wala nang ibang binanggit na pangalan. Plural man yon, one of the founders, meaning dami nila. Wala nang ibang binanggit. Ang ibig sabihin, para sa kanya, kung walang ibang binanggit na pangalan, ay hindi yon ibig sabihin si Ellen G. White ang nagtatag. So, bago natin patuloy natin pakinggan, atin mo nang tingnan o sino po ba ang kasama ni Ellen White sa pagtatag ng Seventh-day Adventist Church. O, sino po ba ang kasama ni Ellen G. White? Kung tingnan natin, yon ang dahilan ng mabasa one of the founders, plural, dahil tatlo po sila. Sino po ba? Una, Ellen G. White, Ellen G. White, Joseph Bates, pangalawa, at saka si James Springer White, yung asawa po ni Ellen G. White. So, yun ang dahilan ang ginamit na word is founders, plural. So ating balikan kung ano po ba ang pag-unawa niya sa salitang word na founder. Ating balikan ang pahayag ni Pastor. Suon nga ang laing tao mo'y imong ipasabot niya ana. Kung kinsay naglitok ana, ang imong ipasabot ana ang katong naglitok. Adunay duha ka gitawag nato og pagsabot igsuon. Nagitawag natog intuitive, nagitawag natog rational. Say for example, adunay usa ka pulong. Dili man nimo pwede nga ihubad ang usa ka word nga dili ikaw mo'y nagsulti niya na. Okay, ating i-forward mga kapatid para po madali tayo. Ating i-forward para sa ano po ba ang ibig sabihin sa word na founder? Ang ginamit is founder, founders. Wait, so adunay connotation nga ang doktrina iyan ni Ellen White, adunay connotation nga ang tanan pagtudlo iyan ni Ellen White, diha ang gitawag natong misleading igsoon. Now ato kuno i-compare igsoon sa Matthew chapter 16 verse 18 kananingon, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Lahi ang word nga build, lahi ang word nga found or founders, no? Okay. So, sabi niya, ginamit niya ang Matthew 16:18, so na thou art Peter, you are a rock, and upon this rock I will build my church. Sabi niya, lahi, iba yung word na build, iba yung word na found. So, bakit po ginamit ang build? No, kung yun, iba ang word na found, iba ang word na build. Bago natin ipatuloy, yung sa Matthew 16:18 sa mga kapatid, ang ginamit dyan, build. Bakit po? Sa panahon po, actual po na sinabihan ng ating Panginoon sa Kristo si San Pedro, kung tingnan natin ang Bible chronology, 30 AD yun. Hindi pa niya sulat ang Matthew 16:18. Hindi naman nagbasa ang ating Panginoon sa noong panahon sa pagtatag niya. Sinabihan na San Pedro, thou art Peter, you are a rock, and upon this rock I will build my church. 30 AD. So, kumbaga, kung mayroon tayong analogy, ang word na build is future things. Kumbaga, mayroon tayong analogy na kung ang isang tao ay tayo ng bahay kubo pala, magtayo kayo ng bahay, o yung simple na bahay, yung bahay kubo, ang una, yung itatayo mo, ang una is ang haligi. Mayroong 4 na haligi, di ba? At lagyan pa nimo ng ibaba ng bato.
haligi. Hindi ba na ibig sabihin na nandyan na ang apat na haligi, bahay na yon. Nandyan na ang foundation. So, ongoing po ang paggawa, pag-construct ang baga kung isang building, pag-construct. So, yun ang future things. I will build my church. Future things. Ngunit sa panahon na natayo na natin Panginoon, yun ang mabasa natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ang mabasa natin yan, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, term generally applied to the divine society, founded by Jesus Christ. Ang ginamit na vocabulary, ang word, is founded. Bakit po founded? Past tense, niya basbasa na po ng Holy Spirit. So, kailan pang, kung tingnan natin ang Bible chronology, kailan ba na dumating ang Holy Spirit? Panahon po sa Pentecostes is 33 AD. Nandiyan na sa langit ang ating Panginoon Jesus. Yun ang ginamit na founded by Jesus Christ dahil past tense na yun. Pero yung sa Matthew 16:18 is build, bakit po build? Is future things. So, atin mo nang patuloy natin pakinggan ang ating kapatid. So, ng isang pastor, kumbaga, bagsak pala sa dictionary ng ating mga kapatid na SD. Ating patuloy pakinggan. Day ang Bisaya. Kay ikaw si Pedro, dining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Kanang word nga pagatukuron akong iglesia, gi-translate sa English nga build. Yung sa Bisaya, pagatukuron ay hindi pa natukod. Ay hindi pa natukod. So, sa Bisaya, pagatukuron, I will build. So, yon ang ibig sabihin na ang build is future things. Okay. Patuloy natin. Wala man nagingon si Ellen White nga, I will build my church sama sa pagsulti kang Jesus Christ diya sa Mateo 16:18. Kaya klarong istorya igsoon kung imong tan-aw na mga dictionary, na magani ko i-dictionary din mismo sa akong cellphone igsoon nga adunay kahulugan din ato gani testingan og kubi. Gikan ni sa Miriam, no? Miriam nga gitawag natog dictionary og imo makita din nga adunay kahulugan ni founder. Matog pa niya one that founds. Siya nga nakaka-plug. One that found. Sa Merriam Dictionary, one that found. Sabi niya, nakatuklas. Nakatuklas sa Tagalog, nakaka-plug sa Bisaya. Sa Merriam Dictionary. Tingnan natin mga kapatid, ang totoo naman yun. Pero ngunit, ating tingnan. Kung tingnan natin ang word na found, mga kapatid, sa meron tayong dictionary dito na Webster's New School and Office Dictionary. Atin mo nang tingnan ang naturang dictionary kung ano po ba ang founders, one of the founders, hindi one of the pound. Ang gigamit, ang mabasa is one of the founders, hindi yon ibig sabihin, ang sabi niya, yung pound is, pero ang mabasa, one of the founders. So, basahin natin, ano po ba ang salitang founder? Kung tingnan natin sa page 298, founder, one who founds or originates, builder. Builder. Kung tingnan natin, ang founder is builder. Kung dito tayo sa word na found sa noun, sa verb, established. Established. Ang word na found is established. Hindi yon ibig sabihin na ano po bang established? Yun nagtatag. Diba? Kung dito tayo sa para sa kanan na nakatuklas lang po o natuklasan lang po ni Ellen White, ang word na finder o finding, find, dito tayo. Ang word na find, discover. So, hindi yon found. Ang discover, kasi nakatuklas po sila ng katotohanan, ang babasa dapat sa dictionary, ang yung discover o nakatuklas po siya ng mga katotohanan, is, diyan sa Biblia, is ang mabasa natin is find, discover, hindi found.
Pero ang mabasa natin sa founder is one who builds. Oh, yon. Kung dito tayo sa Webster's New School Office and Dictionary, dito tayo kang pinakasimple na dictionary kang kabunsi. Dito tayo kang kabunsi. Ang sa kakabunsi po, ang found is build or established. Found. Ang founder, one who builds. Yun ang founder, one who builds. Sa noun. Pero sa verb, mayroong ibang ibig sabihin ang founder, yung na ano po, na natundag o yung isang building na ano, na sa Bisaya namin sa hugno. So, sa verb, pero sa noun is one who built, ang founder. Dito tayo sa finder o finding. Nakakaplag, discover. Halimbawa, pwede ba natin gamitin ang word na found o founder? Sino po ba ang nakatuklas sa pulo ng Pilipinas? Di ba? Magellan is the discover the Philippines. Hindi man natin mabasa na Magellan is founder of the Philippines. Ang joker naman yan eh. Baksak tayo mga kapatid. So Magellan is discover. So ang word discover is find. Kung dito tayo ang finding, ang word na finding is discover o discovery o nakatuklas o natuklasan, di ba? Finding, discovery. So hindi yon found. Ang word na nakatuklas is finding, hindi found. Ang bagsak para sa kanila ang word na found is sa verb is yon. Yon may mga nakita nga mga bagay na ang isang taong nakakita ng isang bagay, bagong bagay, isang cellphone, nakita niya o na ano po sa isang driver ng tricycle nagpunta sa DexDD at dito sa DexDD niya isinauli ang yung ano na cellphone nakita niya sa kaniyang motorcycle nga sa kaniyang ano po sa kaniyang pasahero. So sino pong nasakay, so punta sa DexDD at yung sabi niya may na ano po sa aking motorcycle at aming i-announce para po ma-claim. Yun, lost and found. Sa mga lost and found yun ang meaning ang tawag sa amin. So, tumutukoy yun sa mga bagay. Ngunit, kung dito tayo sa mga natuklasan niyang mga katotohanan, ang mabasa dyan, halimbawa, yung mga institusyon na mayroon silang ang kanilang gawain ay mag-conduct ng ginatawag natin fact finding, mahanap ng mga ebidensya, fact finding, di ba? So ang mabasa natin is ang fact finding is discovery, hindi build. Pero ngunit ang kaniyang pag-unawa sa one of the founders is para niya ating patuloy nating basahin ang pakinggan ang kaniyang pahayag mga kapatid. No, kung kami mo explain na igsoon nganong gitawag siya founder, tungod kay adunay nakaplagan nga pagtulunan dinhi sa balaan kasulatan. Okay. Ang word na founder, sabi niya, mayroong natuklasan niyang mga katotohanan sa Biblia. Ang magalaking kamalian, pastor, yung isang pastor na nakita niyo, napakinggan niyo, bagsak yun. Huwag mag-eskwela yun, bagsak yun. Diba? Hindi yun makapasa kung ganun yun ang pag-unawa niya sa word na founder. Kung granting mga kapatid, na si Ellen G. White, hindi po siya ang nagtatag ng SDA, Seventh-day Adventist Church. Kaya para sa kanila, nakatuklas lang po si Ellen G. White ng katotohanan dyan sa Biblia. Pero mali na yun. Kung tingnan natin balikan, ang word na found is
build, one who builds, sa dito nga dictionary. Pero kakampunsi, ganun din pa rin. One who build, the same meaning ang word na founding, one who build, founder, established. At dito sa finding is discovery. Nakakaplag, ang sabi na nakakaplag o nakatuklasan, nakatuklas pala. Ang word na ang nakatuklas is discovery. Hindi nakatuklas, naka-found. Pero ang mabasa natin is founders. One of the founders. Ano po ba ang word na founders? One who builds. Ano po ba ang builds? Nag-establish o nagtatag. Pero dito tayo sa founding of discovery is finding. Hindi founder. Bagsak na kayo, pastor. Yung isang pastor ng SD. Kung i-grant natin, mga kapatid, na hindi si Ellen Goldwhite ang nagtatag ng SDA. Ang tanong, sino po ba ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church? Kung hindi si Ellen Goldwhite, kung dili si James White at si Joseph Bates, sino po ba ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church? Sagutin niyo na. Yan, mga kapatid natin SDA. Kay dito sa Osamis, walang pastor o evangelist na kaya nilang patunayan na ang SDA tatag po ng ating Panginoon Hesus. Walang makapapatunay dito sa Osamis. Kung binasa niya kanina ang Matthew 16:18 ng ating Panginoon Hesus ay nagtatag ng simbahan o iglesia. Ang tanong, diyan sa Matthew 16:18 nga binasa kanina ni Pastor Bacalares, ang tinatag natin Panginoon Hesus na simbahan ay Seventh Adventist Church ba? Kahit anong mga referensya, wala tayong mabasa. Kahit dito sa naturang dictionary, kung tingnan natin, mayroon tayong Time Almanac, mga kapatid, na nagpapatunay na ang SDA, kahit sa Wikipedia, mabasa natin na ang nagtatag ng SDA, Seventh-day Adventist Church, ay walang iba, si Ellen Goldwhite, Wikipedia. At ano pang mga iba't iba pang mga referensya nagpapatunay na ang nagtatag pati na yung kanilang sariling aklat, di ba? Pero dito tayo sa naturang aklat. Atin mo nang tingnan, mga kapatid, bago tayo yun ang ating challenge sa kanila. Kung hindi si Ellen Goldwhite ang nagtatag ng CSDA, ang tanong, sino po ba ang nagtatag ng SDA? Hindi naman nila kaya papatunayan nga si Kristo ang nagtatag. Mayroon kaming, mayroon tayong Katolitsa, mayroon kaming local debate dito sa Osamis ng ating katunggali, ang isang evangelist, local debater ng SDA dito sa Osamis. Sa ating sabi niya na hindi nila kaya nga patunayan na si Ellen Goldwhite as ang ating Panginoon Hesus ang nagtatag ng SDA, ngunit sila po ay lang sila, o sa Bisaya pa, ning tapo lang sila sa simbahan na tatag ng ating Panginoon Hesus. Ating munang tingnan yung ano po ba ang mabasa natin dito sa naturang dictionary, mga kapatid. Atin mo nang tingnan, ha? Kung 70, atin mo nang tingnan kung meron ba dito ang mabasa natin sa naturang so kung tingnan natin ang iba't ibang mga reference, nagpapatunay na ang wala naman, mga kapatid. Akala ko na dito ang 7 yun lang ang Adventist mabasa natin. Adventist. So, kung tingnan natin, mga kapatid, kung para sa kanila hindi si Kristo ang nagtatag, sino po ba ang nagtatag ng SDA? Kung ang
ang SDA ay hindi si Ellen Goodwright ang nagtatag. Sino po ba ang nagtatag ng SDA? Kung mayroon pa tayong oras, mayroon na kong ipakita sa inyo na isang evangelist dito sa Osamis, ang local elevator nila na sabi nila walang nagtatag, sabi niya walang nagtatag ng SDA. Ano po ba sa Tagalog yung tapon lang, ng ipon? Ng tipon lang sila? Ha? So, ano lang sila sa simbahan natatag ng Panginoon. So, walang nagtatag. Pero dito tayo sa, last na lang, dito tayo sa SIC. Ano po ba ang protocol sa SIC, Securities and Exchange Commission, kapag kayo magparehistro ng sikta? Ang first signatory, pag magtatag kayo magparehistro po kayo ng yung sikta o iglesia o simbahan sa SIC, ang first signatory is ang founder. So, hindi natin ma-deny na ang SDA ay nakarehistro sa SIC, Securities and Exchange Commission. Sino po ba ang nagperma sa registration sa SIC, sa SDA? Walang iba, si Ellen Goodwright. Siya ang founder. Yun ang dahilan ang Simbang Katoliko hindi naka-register sa SIC dahil walang founder na pirma, magsasign, signature. Dahil ang founder doon na sa langit. Di ba? Ang ating Panginoong Hesus, yun ang jurisprudence sa Law and Partnership by Hector S. De Leon. The Catholic Church is not registered, not like religious societies in the Philippines, because it has been recognized since time immemorial. Nandyan ang Simbang Katoliko, nag-exist ng Simbang Katoliko, wala pa ang Securities and Exchange Commission. Kaya sa protocol, sa palisiya po ng SIC, ang main signatory, pag ang isang tao magparehistro ng kaniyang sariling relihiyon, sariling sikta o simbahan, ay ang first signatory, yung founder. Diba? Kung hindi nila hindi si Ellen Goodwright ang nagtatag sa pagparehistro ng SDA, sino po ba ang nagperma? Si Ellen Goodwright, James White, Joseph Smith. So yun mga kapatid, ang ating reconcile sa palusot ng mga SDA na si Ellen Goodwright ay hindi yan yun nagtatag, hindi yun nag-establish, hindi yun founder. Natuklasan lang niya ang mga katotohanan dyan sa Biblia. Ang malaking kamalian yung pag-unawa nila sa dictionary. Yun lang mga kapatid, maraming salamat. Sana patuloy kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ang pagsisiwalat ng katotohanan. So, once again, maraming salamat at magandang araw sa lahat. Sana pagpalain kayo ng may kapal. God bless us all.